Okay, sagutin natin yung tanong na isa nating follower. Ito po yung tanong niya. Ito po yung related to doon sa comment niya na sino ba ang may kasalanan, yung papalit ba o yung papalitan. So ito wala rin silang tao. Ito yung tanong niya. Sir, sa post mo po na di po trabaho ng ESO na maghanap agad ng kapalit. Di po ba trabaho doon ng ESO na maghanap ng kapalit? Kasi nga kung kulang. Ito yung ano niya. Pangalawang tanong niya, sabi ko hindi. Ang trabaho ng ESO, magman lang sa inyo. Ang trabaho yan ng agency, i-inform lang ng OIC. Yung confirmation namin. Ngayon sabi niya, salamat po. Kabady ko po kasi may sakit. Tapos, naghahanap siya ng reliever. Yan po yung tanong niya, basahin niyo. Pero ayaw mag-reply ng SO at HR, kaya pumasok pa rin siya. Okay. So, tandaan po natin na doon muna tayo sa may sakit. Huwag kayong papasok pag kayo ay may sakit at alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo kaya. Sabi nga, di ba, who knows yourself rather than you? Tandaan nyo, pag health na ang isinasalang-alang at masama ang pakiramdam nyo, huwag na kayong pumasok. Sabi ko sa inyo, ano yung gagawin niyo para hindi kayo nalang ng awol? Kasi iba dyan, syempre, nagwo-worry. Hindi ka pumasok, awol ka, ililipat ka, tatanggalin ka. May mga ganyan, mga routine ang ginagawa ng mga officer. Ang gawin lang ninyo, nagpaalam na kayo, tama po yun, and then magpa-medical kayo. Pag hindi nyo kaya. Sabi nyo, sir, hindi ko talaga kaya. Magpapa-medical ako, sir, kasi talagang giba ang katawan ko. Yan. So, magpa-medical kayo. Picturean nyo, send nyo sa kanila kayo nagpa-medical. So, sa medical, makikita doon kung fit to work na ba kayong pumasok kinabukasan or ilang days ang ibibigay sa inyong pahinga. Pag sabi ng doktor, kailan magpahinga pa ng 1 week, so after 1 week, bumalik ka sa akin. Iyon, bibigyan ka ng fit to work. Hindi yung pupunta ka sa incident mo lang, yung medical mo. Sabi doon 1 week, tapos after 1 week, hindi ka na bumalik sa doktor mo. Babalik ka roon, para mag-secure ka naman ng fit to work. Yan, para bigyan kanila ng back to work ng agency at hindi ka maanuhan ng awol. Pero mag-i-inform ka pa rin. Palagi, you have to inform sa kanila, coordinate, cooperate, and communicate. Ngayon, pag may fit to work ka na, okay, pwede na. Wag kayong papasok para hindi kayo maanuhan ng awol. Mahirap, pag health na, tandaan nyo, ang kalusugan ang tunay na kayamanan. Lagi natin tandaan, lalo tayo sa mga security, sobrang haba ng oras, huwag niyong pabayaan yung sarili. Pag hindi nyo kaya, magpahinga kayo. At talagang may sakit kayo, pa-medical kayo. Okay? Huwag kayong pumasok. Ngayon, doon tayo, trabaho ba ng officer na maghanap ng guard? Hindi. Ang trabaho ng officer, mag-inform sa agency ano yung kulang. Trabaho po ng agency yan na mag-ano sila doon sa operation kayo tatawag kung sino yung sa operation ninyo na sabihin or sa inspector ninyo na kulang kayo, walang manpower. At tayo mga officer naman, katulad nun, nagme-message na or tumatawag yung guard na alam masama ang pakiramdam, hindi makakapasok, hindi sinasagot. Ang ginawa ng guard, pumasok. Paano pag may nangyari sa guard along the way or doon sa duty, may nangyari sa kanya? Siyempre natin masasabi kung talagang sa kanya pala, iba na. Dari ang officer dyan. Ha? Command responsibility nyo yan. Kaya dapat palaging i-check yung ating mga cellphone as mga officer, laging makikipag-communicate sa kanila. Kung wala mag-i-straight, ikaw na officer ang mag-i-straight. Diba? Ikaw ang sasalo niyan kasi responsibilidad mo yan. Kung talagang wala kayong mahanap na tao na pupunta dyan. Hindi nyo pwedeng papasukin. At kayo mga guard, at kayo hindi naman, wala kayo doon sa area, nag-message ka, wag na kayong pumasok, mag-medical kayo para ano na hindi kayo maawol nila, na hindi kayo nagsasabing nagmamalingki lang or nag-aalibay lang. Yun ang kailangan po natin yung medical. Okay? Ngayon, trabaho ba ng officer na maghanap ng tao para doon? Hindi. Ang trabaho niya lang, yun nga, mag-report lang sa agency kung ano yung kulang. Magre-recommend lang. Hindi trabaho ng officer na sila yung maghahanap ng guard para dumuti doon. Okay? So, laging tatandaan po natin, pag health na sinalang-alang, wag na kayong pumasok, pa-medical lang kayo. Mahalaga ang kalusugan sa ating mga security. At kahit anong dahil mo ng pera, pag nagkasakit ka, naku po, baka kulang na kulang pa yan. At lalo naman pag wala kang pera, hindi ka pumasok, nagkasakit ka lalong napasama ka. Imbis na pahinga mo lang ng 2 to 3 days, inaabot ka na ng taon or buwan, paano ka na? So tandaan po natin yan. Ang trabaho, naandyan lang yan. Ang katawan natin, nag-iisa lang yan. Kaya dapat ingatan na talagaan din natin. So maraming salamat. I hope nakatulong kayo ito kay Sir. Kaya manaliksik, magtanong, mag-aaral, lagi nating tandaan na lamang ang may alam.